Wala ka na ba talagang ibibigay sa pamilya natin kundi kay Hian, Lisa? Ito nang pangatlong beses mong nasangkot sa gulo. At ngayon, sa presinto ka pa namin nadampot. Problemadong sermon ng kanyang ama. Nasangkot na naman kasi ang dalagang si Lisa sa riot na nangyari sa isang bar. Napasimangot na lang si Lisa habang pilit na binabaliwala ang paninermon ng kanyang ama. Ang kanyang ama at nag-iisang nakatatandang kapatid na lalaki ay tila mga buwet ring anumang oras ay dadagitin na siya sa sobrang pagkabwisit na nakakita niya sa mukha ng mga ito. Inisip na lamang niya na ang mukha ng mga ito ay katulad ng mga cartoon characters na palagi niyang pinapanood sa tuwing grounded siya. Kaya lang, hindi effective, lalo pa nga at halos mabasag na ang lahat ng glass furnitures nila sa sala sa lakas ng boses ng kanyang ama. Kung hindi pa nagawa ng paraan ng kuya mo na mapakiusapan ng mga pulis, baka nasampahan ka na talaga ng kaso. At nagawa mo pa talagang tumakas sa bahay para lang makipag-party. Anong napala mo? Away? Dagdag sermon pa nito. Sis, talaga bang bored ka na sa buhay at yun na lang ang alam mong makakapagpa-excite sa'yo? Singit naman ng Kuya Lino niya. Ano bang pumasok dyan sa utak mo at nakipagsabunutan ka sa anak ng mayor? Seryosong tanong pa ng kanyang kuya. Wala. Maikling tugon ni Lisa. Ano yun? Trip mo lang? Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang ama. Nagkibit balikat lang siya. Lapit ng lapit sa jowa ko eh. Ayun, uminit ang ulo ko, nasabunutan ko tuloy. Napasapo na lang ang mag-ama sa kani-kanilang mga noo sa mababaw na rason ng dalaga. Nagpatuloy sa salitan sa pagsermon sa kanya ang mga ito. Napabuntong hininga na lang si Lisa at tumanaw sa labas ng bintana. Nagngingit-ngit na naman siya nang maalala ang babaeng sinubukang landiin ng boyfriend niya. Aminado si Lisa na isa siya sa mga kabataang nagre-rebelde sa mga magulang. Hindi naman nagkulang ang pamilya niya sa pagbibigay ng mga luho niya. Naiinis lang talaga siya dahil ang daming bawal. Lisa Galvez! Nilingon niyang ama. Yes pa! Sa tansya niya, halatang napundi ng tuluyan ng kanyang ama dahil sa hindi niya pagbibigay atensyon sa mga sinasabi nito. Oh well, kailan nga ba naman natuwa sa kanya? I don't know what to do with you anymore, Lisa. Napahawak sa sariling dibdib ang ama at malalim na huminga. Nag-iba na rin ang tono ng boses nito. Mas mababa na ngayon. Senyales na suko na ito sa anak. Hindi ko na sana itutuloy pa ang plano namin ng kuya mo. But you're giving me no other choice. Kailangan mong tumira muna pansamantala sa probinsya. Baka doon ka na tumino. Pasya ng kanyang ama. Ang nanay niya ang unang nag-react. Mahal, wag namang ganyan. May katigasan ng ulo ng anak natin pero kaya pa naman natin siyang rendahan without sorting to that. Nag-aalalang saad nito. Nabibigla lang kayo, hindi yan ang tamang paraan upang ma-resolve ang problema natin. Dagdag pa ng ginang. Nawala ng imik si Lisa. Nagtatampo na talaga siya sa mga ito. Dahil isang problema lang pala ang tingin ng mga ito sa kanya. Isang sakit ng ulo, excess baggage. Masyado nang matigas ang ulo ng anak nating yan, mahal. Dalaga na siya kaya dapat na siyang magtino. At hindi mangyayari yon kung hindi natin siya ilalayo sa mga bad influence niyang mga kaibigan at nobyo. Paliwanag ng kanyang ama. Don't worry ma, hindi naman siya pababayaan ni lolo't lola ron. Didisiplinahin siya. Dugtong pa ni Lino. Pero hindi ba't unfair naman yata yan para kay Lisa? Bakas ang pag-aalalang tanong ng ginang. As I have said, she had given me no choice. Masyado na siyang nagre-rebelde. At hindi yan titino hanggat nandito yan sa syudad. Mahal! Lisa had heard enough. Lisa had heard enough. Tumayo na siya at iniwan ang mga ito. Saan ka pupunta, Lisa? Bumalik ka dito! Galit na utos ng kanyang ama. Tapos na ako makinig sa paninermo nyo. Marami pa akong gagawin. Magpapasalon pa kami ng mga kaibigan ko. Sagot niya rito. Nakita ni Lisa ang paghawak ng kanyang ama sa sarili nitong sentido. Wala ka na talagang pag-asang magbago. Siguro nga, mas mabuting ipapadala ka na lang sa probinsya. Nakakasiguradong pa siya pa nito. Whatever. Nagkibit balikat niyang sabi. Patungo na si Lisa sa pinto nang muli niyang marinig ang tinig ng ama. Bukas na bukas din, luluwas ka ng probinsya. Huwag mong subukan na tumakas, Lisa. What?
No! Bakit bukas agad, Papa? Hindi niyo pwedeng gawin yon. Reklamo niya rito. Yan ang pasya ko. At wala kang magagawa kundi ang lumuwas roon. You can't do that to me. Lisa, huwag mong pagtaasan ng boses ang iyong ama. Saway ng kanyang ina. Hindi naman makapaniwala si Lisa sa sinabi nito. Masamang masama na talaga ang loob niya. Masyado kayong pakialamero. Lahat na lang sa buhay ko, pinakikialaman nyo. I'm sick and tired of it. Lisa! Saway ng kuya niya. I'm 16. Matanda na ako para kontrolin nyo. Gosh! Tuluyan na siyang lumabas ng bahay nang hindi nililingon ng pamilya niya. Gusto niya lang namang maramdaman na malaya siyang gawin lahat ng gusto niya. Pero ang daming bawal. Hindi niyo ako mapipilit sa gusto niyong mangyari. Bulong niya sa sarili nang sumakay sa kotse at pinaharurot iyon palayo. This is my life. Ako ang magdedesisyon kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Wika niya pa habang nagmamaneho. Lumipas ang ilang araw, hindi na umuwi si Lisa sa bahay nila mula nang magkasagutan sila ng kanyang ama. Ayaw niyang lumuwas ng probinsya at mas lalong ayaw niya na kinokontrol siya ng mga ito. Pansamantala muna siyang nakitira sa kanyang nobyo. Pero ilang araw lang ay natuntun agad siya ng kanyang pamilya. At kaharap niya ngayon ang mga ito. Pilit siyang pinapauwi sa bahay nila. Nakikiusap ako, anak. Umuwi ka na. Saad ng nanay ni Lisa. Baka sa boses nito ang labis na pag-aalala. Ilang araw na kasing hindi umuwi ang dalaga sa kanilang bahay. Kung saan-saan nila ito hinanap, ngunit hindi nila mahagilap. Mabuti na lang, may kakilala silang nakapagsabi kung saan ito namataan ng anak. Wala silang sinayang na oras at agad pinuntahan si Lisa. Ngunit heto, tila ba, wala na itong balak na umuwi. Ayoko nga sabi. Mariing tugon ni Lisa sa pakiusap ng kanyang ina. Isa-isa niyang tinapunan ng tingin ang kanyang ama at kuya. That house is no home for me. Matamlay na ibinalik ng dalaga ang tingin sa ina. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko sa tuwing umuwi ako sa bahay na yon? I feel suffocated. Para akong sinasaka sa tuwing umuwi ako sa bahay. Ang dami niyong ipinagbabawal sa akin. Bawal magpagabi, bawal uminom ng alak, bawal gumala. Hello, 16 na po ako. Matanda na ako para pagbawalan niyo. Hindi mo alam kung ano pinagsasasabi mo, Lisa. Nagre-rebelde ka lang. Kunot noong saad ng kanyang kuya. Umuwi na kayo. Hindi ko kayo kailangan dito. Mariing sabi ni Lisa. Anong ibig mong sabihin? Hindi kami uuwi nang wala ka. Singit ng kanyang papa na kanina pang nananahimik. I'm not going back to that house. Lumapit si Lisa sa kanyang nobyong si Joshua na nakatayo sa sulok. Hinawakan niyang braso nito at tumingin sa kanila. Sasama na ako sa kanya. Pagdedeklara pa niya. Kita ng dalaga ang gulat sa mukha ng pamilya at napatingin kay Josh. Balak mong makipagtanan sa lalaking yan, Lisa? Galit na tanong ni Lino. Matagal na naming napagpasyahan ni Joshua na mag-live-in. Ano? Hindi makapaniwalang sambit ng kanyang ama. Masyado ka pang bata para pumasok sa ganyang bagay, Lisa. Dugtong pa nito. Pwede ba? Huwag kayong mangialam sa desisyon ko. Napaawang ang labi ng pamilya ni Lisa sa kanyang tinuran. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pagbakas ng sakit sa mukha ng kanyang mga magulang. Ngunit sa puntong iyon, walang pakialam ang dalaga sa nararamdaman ng mga ito. Masyado nang nabulag ang isip niya sa maling desisyon. Ilang segundo pa, galit na tumingin ang kanyang kuya Lino kay Joshua at bigla itong sinugod. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Binibilog mo bang isip ni Lisa, ha? Saad nito habang hawak ang kuwelyo ng lalaki. Alam mong masyado pang batang kapatid ko para mag-isip ng matino kaya sinasamantala mo yun. Kuya, ano ba? Sabi ni Lisa at tinulak ito palayo sa kanyang nobyo. Huwag mo siyang sasaktan. Hindi naman makapaniwalang tumingin si Lino sa kanya. Tumingin si Lisa kay Josh na madilim ang mukha habang inaayos ang necktie na nasira dahil sa paghila ni Lino sa kuwelyo nito. Ayos ka lang ba? Naging maamo naman ang mukha nito nang tanungin ito ng dalaga bago tumango. Ayos lang. Maikling saad nito. Hinawakan ni Lisa ang braso ni Joshua at malamig na tinapunan ng tingin ang kanyang pamilya. Umuwi na kayo. Sasama ko kay Josh at walang makakapigil sa akin.
Sunod-sunod na napailing ang kanyang ina. Huwag kang magpadalos-dalos sa desisyon mo, anak. Umuwi na tayo. Hindi na namin hihigpitan ng pagbabawal sa'yo. Hindi ka na rin namin ipapadala sa probinsya. Panghihimok pa ng ginang. Ngunit mariing tumanggi si Lisa. Ang mga salita at pakiusap ng pamilya niya, tila wala lang para sa kanya. Mas nanaig sa kanyang isipan ang tuluyang makalaya sa pagbabawal ng mga ito. Napaisip niya kasi na kapag sasama siya sa kanyang nobyo, malaya na siyang magawa ang mga bagay na gusto niya. At yun ang pinakamaling desisyon sa buhay ni Lisa. Lumipas ang 3 taon. Anong nangyari dito? Sigaw ni Joshua pagpasok ng bahay. Kasi, pasensya na, hindi ko talaga sinasadya. Nanginginig na sagot ni Lisa. Sa nagdaang mga buwan na kasama niya ito, nakilala ni Lisa ang totoong kulay ng lalaking ipinaglaban niya sa pamilya. Saksi siya kung paano ito magalit, kaya hindi mapigilan ng dalaga na makaramdam ng takot. Hindi sinasadya? Mahigpit na hinawakan ni Joshua ang braso ni Lisa. Baka sa mga mata nito ang galit. Josh, nasasaktan ako. Naiiyak niyang sabi. Masasaktan ka talaga dahil sa katangahan mo. Simpleng bagay na nga lang, hindi mo pa magawa. Galit na wika nito at mas hinigpitan pa ang pagkakahawak. Pasensya na. Mahinang saad niya at hindi napigilan ang sariling mapaluha. Hindi mo ako madadaan sa mga luha mo. Langyang buhay ito. Tinapon ni Joshua ang damit sa pagmumukha ni Lisa, saka ito tuluyang binitiwan at iniwan. Napaupo na lang si Lisa sa sahig at umiyak dahil sa nangyari. Napahawak siya sa damit na tinapon ng nobyo. Hindi niya kasi sinasadyang masunog ito habang nagpaplansya. Ilang buwan ang tinitiis ni Lisa ang ugali ng kanyang nobyo. Minsan, nasasaktan siya nito kapag labis na nagagalit o kapag nalalasing. Kung hindi man sinasaktan, laging sinusumbat nito ang mga nagastos at pagpapatira sa kanya. Noong unang nagdaang mga taon, mabait naman ang kanyang nobyo gaya ng pagkakakilala niya rito. Sweet ito sa kanya at kahit minsan hindi siya nito pinagsalitaan ng masama o di kaya ay saktan ng pisikal. Pero sa pagdaan ng ilang mga buwan na pagsasama nila, unti-unti nang lumabas ang totoo nitong pag-uugali. Pinunasan ni Lisa ang luha sa mukha at tumayo. Itatapon na lang niya ang damit dahil tiyak niyang hindi na yun gagamitin ni Joshua. Pumasok siya sa kanyang kwarto, tiningnan ang sariling braso na namumula dahil sa ginawa ni Josh kanina. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi pa tuluyang gumagaling ang pasa niya sa isang braso at mukhang nadagdagan na naman ito. Kinabukasan, napatayo si Lisa mula sa paglalabada nang marinig ang malakas na tunog na parang may nababasag. Mabilis siyang bumaba at doon nakita ang nobyo na binabasag ang ilang gamit nito sa kusina. Joshua! Mahinang sambit niya. Napatigil ang binata sa ginawa at napatingin sa kanya. Napaatras si Lisa nang makita ang mga mata nito. Natatakot siya. Anong pagkain ba itong niluto mo? Ito bang ipapakain mo sa akin? Sigaw nito at tinapon ang niluto sa mismong harapan niya. Nasaktan si Lisa nang makita ang mga pagkain nagkalat sa sahig. Pinaghirapan niya pa naman yung lutuin. Sinabi ko na sa'yo na hindi ako kumakain ng ganyang pagkain. Ilang beses na kitang sinabihan. Sorry, nakalimutan ko kasing naubusan na pala tayo ng mga stock. Paliwanag niya rito. Ano naman kung naubos ng stock dito sa bahay? Trabaho ko ba yan? Yan na nga lang ang silbi mo dito, hindi mo pa nagawa ng maayos. Tinapon pa nito ang nahawakang kobyertos at umakyat sa itaas. Naiwan si Lisa na lumuluha habang pinupulot ang kalat na ginawa ni Joshua. Ang puso niya ay puno ng pagsisisi sa maling desisyon na nagawa noon. Ang pagsawalang bahala sa payo ng kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga magulang. Pero mas mahirap pala talaga kapag hindi ka rin gusto ng nanay ng nobyo mo. Hindi ka pwedeng umalis, madiing sabi ni Sita, ang nanay ni Joshua. Hindi mo ba nakikitang marami pang trabaho dito? Ano, balak mo bang mag-aladonya dito? Hindi naman po sa ganon. Tumalim ang tingin nito sa kanya. Napapagod sa pagtatrabaho ang anak ko para may maipakain sa'yo. Tapos ikaw maglalakwatsa lang? Bibili lang po ako ng gamot sa butika, tita. Nanginginig ang boses na paliwanag ni Lisa. Ang totoo niyan, bibili talaga siya ng pregnancy test kit. Iba kasi ang pakiramdam niya sa nagdaang mga araw at gusto niyang makumpirma ang hinala niya. Sarkastikong tumawa ang ginang.
Doon, unti-unting namatay ang pag-asa sa puso ng dalaga. Bibili ka ng gamot? Tanong nito, may tonong hindi naniniwala. Bakit? May sakit ka ba? Ni wala kang halos ginagawa dito sa bahay. Hindi nakasagot si Lisa. Araw-araw, pagkaalis ni Joshua papunta sa trabaho, siya rin naman ang pagdating ng nanay nito. Tuwing pumupunta ito sa bahay, map agad ang hawak ng dalaga. Palagi kasi nitong ipinapamukha sa kanya na palamunin siya ng anak nito, na dapat lang daw na paghirapan niya iyon. Muli itong tumawa. Ha, pwede ka namang lumabas. Pero linisin mo muna tong bahay. Dapat wala akong makita kahit ni kaunting alikabok. Nag-angat siya ng tingin sa ginang at sumalubong sa kanya ang masungit nitong anyo. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa bago bumalik ang tingin sa mukha niya. Bakas ang pagkadisgusto sa uri ng tingin nito sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ikaw ang naging nobya ng anak ko. Oo nga't maganda ka't bata pa. Pero ano bang silbi nun kung hindi naman mapapakinabangan? Ni hindi ka nga marunong sa mga gawaing bahay. Prinsesa ka siguro sa inyo. Komento pa nito. Bilisan mong magbihis dahil ipagluluto mo pa ako mamaya. Utos na lamang nito nang hindi siya umimik. Wala nang nagawa si Lisa kundi sundin ito gaya ng kanyang nakasanayan. Kahit kailan, hindi siya inalala ng pamilya niya. Kahit kailan, hindi siya inalila ng pamilya niya. Kagaya ng sabi nito, prinsesa siya kung ituring ng kanyang mga magulang. Pero heto at ginawa lamang siyang alila ng ina ng nobyo na pinili niya kaysa sa kanyang pamilya. Nangilid ang luha sa magkabilang sulok ng mga mata ni Lisa habang nakatingin sa hawak na pregnancy test kit na may 2 pulang linya. Buntis na siya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman sa kanyang natuklasan. Dapat ba siyang matuwa dahil may biyayang dadating sa buhay niya? O matatakot dahil hindi pa siya handa sa responsibilidad? Tuliro at puno ng pangamba ang puso ni Lisa habang pauwi sa bahay. Pagpasok pa lang ng dalaga, agad na bumungad sa kanya ang nobyo na lasing. May hawak pa itong isang bote ng alak. Saan ka nang galing? Malamig na tanong ni Joshua. Naglakad-lakad lang sa labas. Kinakabahang sagot ni Lisa. Aba, at nagawa mo pang maglakwatsa? Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lumabas at dito ka lang sa bahay. Galit na sigaw nito sa kanya. Pasensya na, hindi ko inuulitin. Aakyat na ako. Paalam niya at agad na dumaan upang umakyat sa sarili niyang kwarto. Pero agad siyang napasinghap nang hawakan siya ni Joshua upang pigilan. Kinakausap pa kita. Inis na sabi nito. Masama ang pakiramdam ko. Magpapahinga lang ako. Wala akong pakialam kung masamang pakiramdam mo o mamamatay ka na. Kinakausap pa kita. Tinapon nito ang hawak na bote. Napahawak naman si Lisa sa kanyang dibdib dahil sa labis na kaba. Natatakot siyang saktan ni Joshua, lalo't may munting buhay sa kanyang sinapupunan. Siguro, nagsusumbong ka na sa mga magulang mo, ano? Nakangising saad nito, ngunit laman nito ang pagbabanta. Nagkakamali ka, wala na akong kontak kina mama. Natatakot niyang sagot. Sigurado ka? Hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kanya. Napapikit siya ng maramdaman ng kirot sa diin ng pagkakahawak nito. Tinulak niya si Lisa. Mabuti na lang at may nahawakan ng dalaga upang hindi matumba. Naunang umakyat si Joshua, pag-ewang-gewang dahil sa kalasingan. Napahawak na lang si Lisa sa tiyan. Natatakot ka ba, baby? Huwag kang mag-alala, iaalis kita dito. Mahinang sabi niya at hinimas ang tiyan. Mahal pa rin ni Lisa ang kanyang nobyo sa kabila ng pananakit nito sa kanya. Ngunit mas mahal niyang batang nasa kanyang sinapupunan. Kapag mananatili pa rin siya sa bahay na yon, tiyak na mga nganib ang ipinagbubuntis niya. Kinabukasan, nang makitang umalis ng sasakyan nito, hinila niya ang kanyang maleta at lumabas ng kwarto. Dahan-dahan niyang binitbit ang gamit pababa ng hagdan dahil sa takot na madulas. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Ngunit pagbukas niya ng gate ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa tumambad sa kanya. Nakita niya ang kanyang nobyo na nakataas ang kilay habang nakatingin sa kanya. Wala sa sariling napatras si Lisa nang makita ito. Ramdam ng dalaga ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa labis na kaba. Bakit parang nakakita ka ng multo? Nakangising tanong nito. Aalis ka? Sana sinabi mo, hindi naman kita pipigilan. Humakbang ito palapit sa kanya at hinablot ang hawak na maleta. Itinapon iyon ng binata nang walang kahirap-hirap.
Nanginginig naman sa takot si Lisa nang hawakan siya nito sa braso. Natatakot siya hindi para sa sarili, kundi sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Sa tingin mo ba pipigilan kita? Pagak itong tumawa. Matagal na kitang gustong palayasin sa bahay na to. Kung aalis ka, lumayas ka ngayon din at huwag ka nang magpakita sa akin. Galit na sigaw nito. Malakas siyang itinulak ni Joshua, dahilan upang malakas ring tumama ang tiyan niya sa may gate. Napasinghap siya ng makaramdam ng kirot sa pagtama nito. Bakit ka pa nakatayo dyan? Umalis ka na! Malakas na sigaw ng binata. Hinablot siya nito sa malakas na itinulak na naging dahilan ng pagkakasalampak niya sa sahig. Napahawak si Lisa sa kanyang tiyan nang makaramdam ng matinding paghilab mula roon. Josh! Tinapunan lang siya ng binata ng isang saglit na tingin bago tumalikod at nagsimulang maglakad papasok sa loob. Ang sakit! Napasigaw si Lisa nang makaramdam ng labis na kirot sa tiyan. Napahinto si Joshua, ngunit hindi siya nilingon nito. Tulungan mo ako, parang awa mo na. Dalhin mo ako sa ospital. Napahawak ang dalaga sa tiyan nang mas lumala ang sakit na nararamdaman. Ngunit tila bingi ang binata at nagpatuloy sa paglalakad. Namutla si Lisa nang makitang dugo. Ang baby ko! Umiiyak na saad niya. Tulong! Tulungan niyo ako! Malakas niyang sigaw habang namimilipit sa sakit. Nagbabaka sakaling may makarinig sa kanya. Tulungan niyo ako! Mahinang saad ni Lisa habang nanginginig ang mga kamay. Lisa! Wika ng papalapit ng isang hindi inaasahang tao, ang nanay ni Joshua. Nagmamadali itong lumapit sa kanya. Gulat na gulat ito nang makitang madaming dugo ang kanyang damit. Anong nangyari sa'yo? Nagpapanik na tanong nito. Ang baby ko, tita. Tulungan niyo ako. Nanghihinang saad ng dalaga. Kahit hindi ito gusto ni Sita para sa kanyang anak, hindi naman niya maaatim na iwan ito sa ganoong sitwasyon. Agad siyang tumawag ng ambulansya upang madala ito sa ospital. Nagising si Lisa na nakahiga sa kama. Nilibot niya ang paningin at hanging puting kisame lang ang kanyang nakikita. Medyo nanghihina pa rin siya. Babangon sana siya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok doon ang babaeng doktor. Agad siyang nilapitan nito upang pigilan sa kanyang gagawin. Inalalayan siya nitong maupo sa kama. Sa isang iglap, biglang naalala ni Lisa ang mga nangyari kung bakit siya nasa ospital. Doc, kumusta ang baby ko? Kinakabahang tanong niya rito. Nakita niya ang mabigat na pagbuntong hininga ng doktor, kaya mas lalong lumakas ang kalabog ng kanyang dibdib. Doc, okay lang siya, di ba? Naiiyak na sabi ni Lisa. Hindi na may paliwanag ang kanyang nararamdamang kaba. I'm sorry, Mrs. Galvez. Ginawa na namin ang lahat pero mahina pa ang kapit ng bata. Kaya, hindi ito nakaligtas. Malungkot na sabi nito. Ang anak ko! Napahawak si Lisa sa kanyang tiyan at malakas na humagulgol. Hindi ko man lang siya nailigtas. Hindi ko man lang siya naprotektahan. Tumatangis na saad niya. Wala kang kasalanan. Hindi mo ginusto ang nangyari, ma'am. Mahinang sabi ng doktor, bakas ang awa sa mukha nito. Mahina ako, kaya nawalang anak ko. Lumuluhang tugon niya rito. Biglang bumukas ang pinto at mula roon, bumungad ang mga magulang ni Lisa. Lisa, anak! Halos takbuhin ng kanyang ina ang kinahihigaan ni Lisa at niyakap ito ng mahigpit. Nandito si mama, anak, lumuluhang sabi ng ginang. Hindi napigilan ni Lisa ang pumalahaw ng iyak sa bisig ng kanyang ina. Inilabas niya ang lahat ng sakit na nararamdaman. Nasa may gilid ang kanyang ama at kuya na nakatingin sa kanilang dalawa. Ma, namamaos na tawag ni Lisa. Nandito lang si mama, anak. Iiyak mo lahat yan. Parusa ko na to, ma. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Wala na yung baby ko. Umiiyak na sumbong ni Lisa sa kanyang ina. Labis ang gulat ng kanyang pamilya sa kanyang isiniwalat. Kung nakinig lang sana ako sa inyo noon, hindi ko sana mararanasan ang pasakit na to ngayon. Nagsisising saad niya sa mga ito. Naitanong niya sa kanyang sarili, ano kaya kung hindi siya nagmatigas noon? Ano kaya kung pinakinggan niya ang payo ng kanyang mga magulang? Maiiwasan niya kaya sana ang sakit na nararanasan niya ngayon? Napagtanto ni Lisa na bilang isang anak,
Hindi dapat pinapairal ang katigasan ng ulo at pagmamatigas sa sariling kagustuhan. Ang kabuluhan ng mga turo at aral mula sa mga magulang ay naglalarawan ng tunay na pagmamahal at pangaral na hindi dapat baliwalain. Sa naranasang hirap at pait dahil sa maling desisyon, nagsisisi siya sa mga pagkakataong hindi niya pinakinggan ang payo ng kanyang kuya at mga magulang. Ang ating mga magulang ay may mahalagang papel sa pagpapalaki at paghuhubog ng kanilang mga anak. At isa sa mga paraan kung paano nila ito ginagawa ay sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga limitasyon. Bagaman, minsan ay nakikita ng mga anak na ang limitasyon ng kanilang mga magulang ay paghihigpit, ngunit lingid sa kanilang pag-aakala, ang mga ito ay tunay na isang pagpapakita ng pagmamahal, pag-aalaga at pagnanais ng mga magulang na gabayan ang kanilang mga anak patungo sa landas ng tagumpay at sa kanilang ikabubuti. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.